Hi mga ka-native, mga idol. Yan, sa mga sumusubaybay sa akin, no? Maraming salamat po. At dahil lumalago po tayo. Yan. So, ilang days din ako nawala dahil po sobrang busy. Lalong-lalo na sa coding area. Kasi nga, magko-cord na po tayo. Baka ngayong katapusan or baka next month. Yan. Kasi nga may mga na-harvest na tayo. By the way, ito yung ating breeding area dito sa bahay. Dito lang po ako nagbi-breed. And iba naman yung ranging area natin. Sa ranging area, doon po nate-train yung mga sisiw natin. Doon tayo napapalaki. Doon lumalakas yung mga muscles nila, immune system nila. Siniseparate natin yung babae at sa lalaki. Yan. Kasi po napapansin ko pag may babae at lalaki, mas maganda kasi kapag lalaki lang lahat. Yun yung napapansin ko. Kasi kapag lalaki lang lahat, hindi sila nag-aaway. Minsan kasi yung sanhi ng pag-aaway ng manok natin ay dahil po sa mga babae. Yan, kaya sinaseparate natin sila. And nag-early cord tayo. Within 3.5 to 4 months old, pwede na po tayong mag-hardening. At saka pagkatapos ng hardening, no, ay doon na po sa cording. Yan, yun po yung mga gawain natin dito. Yan. So, napaka-important ng hardening para yung mga manok natin ay tumikas. So, maglalagay tayo ng mga babae para mas maging active sila at mas ganda yung forma ng mga manok natin kapag doon na sa hardening. Yan. So, by the way, ako yung napaka-busy dahil nga may estudyante tayo. Ito yung estudyante natin. Yan, no? Napaka-busy dahil nga full-time papa ako. Yan, at pagkabalik natin dito sa manukan ay breeder na naman tayo sa manok. Yan. At very hands-on ako ngayon sa mga manok natin. Kasi nga kailangan ko na mataas na survival rate dito sa ating mga alagang manok. No, kasi nga sila'y ginagastusan natin sa pagkain. Yan. By the way, itong mga tipi natin, itong mga pabahay nila, yan po yung mga kawayan lang. Doon naman sa cording area, mga semento na. Ito yung cording area natin. Yan, ito naman yung ating half hectare na pagkukordingan ng ating mga alagang manok. Ayan, so this week ay ipapatuloy itong ating pagpapatayo ng mga tipi natin. So itong tipi natin nasa mga almost 100 tipis lang. Yan. Tapos next month naman kasi baka nasa mga 80 to 100 lang po yung mga harvest natin ng mga lalaki. Yan. So half hectare po ito. Yan, yung iba may mga gulay pa kasi, no? And konti pa lang naman yung ma-harvest natin, no? Kasi nga nagsisimula pa lang tayo. So malaking bagay ito sa akin, no? Kasi nga napakahirap din mag-start ng game farm. Magastos, no? Pero worth it. Talagang magandang project to. Nakaka-enjoy. At syempre, ang ganda din ng benta. Yan lang yung masasabi ko dito sa industry ng panglarong manok. Yan. Nakauwi na yung asawa ko. Siya naman yung magbabantay sa anak ko, no? By the way, yung asawa ko dyan na nakatrabaho sa paaralan. Yan. So, yan lang po yung simpleng namin, hanap buhay itong pagmamanok. Malaking tulong siya. Kasi nga ilang taon na rin tayo sa pagmamanok at never quit, no? Kasi nga talagang nakaka-enjoy. Oh. Yan, nakaka-enjoy. Itong anak ko po ay lalaki. Yan, mabasa yung kanyang yung kanyang damit. Yan. So, tinitrain ko na rin yung anak ko dahil nga siya yung susunod sa atin dito sa pag-aalaga ng manok. Yan, kasi nga siya na rin yung maging katuwang ko sa susunod kapag medyo lumalaki na siya. May mga tumatawag sa akin, mga OFW, gustong laruin tong mga manok natin. Open sa panglaro naman to, basta mga big event lang, no? Kasi doon tayo makakilala sa big event. Natutulungan din natin sila sa pagpapakilala sa pangalan nila dahil nga pangalan nila yung nauuna and slash lang sa akin. Ako naman, slash, pero malaking tulong na rin yan. Kasi nga ayoko pong maglaro ng sarili kong pera. Gusto ko focus lang sa breeding. And yung advertisement kasi ng mga manok na ito, itong pinasukan natin industriya ng pagmamanok ngayon,
ay andun po sa school kung tawagin nila, no? Ako naman, ako po yung maghahanda ng manok. Ako yung alam nyo na, maglalagay ng tare, yan, at conditioning. Ako yung gastos sa papalaki ng manok. Yung sa kanila na yung pera. Yan. Sa akin lang, ma-enjoy ka rin yung pagiging breeder ko sa ganito. Yan. Yun ang mga pinapalarong manok naman, yun po yung mga crosses na. Yan. Kinocross yan, nasa tamang cross, nasa tamang bloodline para po maganda po at saka uniform yung kanyang laro. Yan. So, sa usapang materialis naman, nasa pure breeding lang po tayo. Yan, may mga pure breeds tayo na nakafocus lang para sa pag-produce ng mga materyales. Sabi ko nga sa inyo, nasa business side po ako at ang paraan po ng pag-advertise ng manok natin ay sa social media. And hindi na sa social media kasi nga yung pinakamagandang advertisement ay syempre andun po sa school. Yan, no, school ng mga manok natin. Kaya yung iba tinatawag nila classmate, yan. So, sa ngayon po ang dami nating breeders. Kita nyo naman yan, may mga malapit na tayong magamit. So, gagamitin po yan sila, ipa-priming na po natin yan. At gagamitin natin yan, pero sa WPC2 na. Yan. So, WPC2 po tayo mag-start. Yun po yung season na papasukan natin para sa ating first crosses. Kasi nga, sa ngayon, pure breeding lang. Ang purpose po ng pure breeding sa mga hindi nakakaalam, ito po yung pagpuproduce natin ng mga materyales na pwedeng bilhin ng mga breeders para gawing materyales nila na mga puro. Yan. Kasi nga, dito napupuro po tayo. Yan. Maraming magsasabi na walang puro. So, mayroon pong puro, pero dapat sila lang, walang nag-i-infuse, no? For 5 generations. Yun po yung manok na pwede nang masabing puro. Yung nasa 7-8, no? Sabi nga ni Sir B-Boy, tsaka ni Sir Nene, yan, yung magandang puro ay nasa 7-8. Yan, no? Kung gusto mo masigit pa sa 7-8, mga 92% to 93%, yan, okay din po yan as pure. Pero 7-8 ay considered na as pure. Yun po yung nasa genetics. Yan, kaya masasabing pure pa rin yung manok. Kasi nga, sila na lang for how many generations. Yan, kung halimbawa gusto mo mapaganda ulit, dahil nga nakakasama din po yung inbreeding kapag nagtagal, kaya nga sabi nila 7-8 goods na daw yan, no, as pure. Kasi nga, meron pang, may konting dugo para po sa, tawag nito, para po, kasi nga tawag sabi nga kapag purong-puro na, ay nakakasama na kapag sobrang inbreeding. Yan, kaya 7-8 is goods na para sa pure. Yan. Kung halimbawa man lang na gusto nyong pagandahin pa yung pure ninyo, gusto nyo pang maging puro ulit, sa 6th generation, mas maganda, bumili ka sa ibang farm na pure niya rin. You know? Para po, pag ma-infusean mo siya ng ibang, halimbawa, Golden Boy, nakapagpuro ka ng 5 generations, bumili ka para sa 6th generation mo, sa ibang farm ng Golden Boy. Yan, para may ma-infuse ka. Yan. At syempre dapat quality and maganda yung pagbibilhan mo, no? So ako po, napaka-stricto ko sa breeding kasi nga dito nakasalala yung pangalan natin. Gusto ko kung pure talaga at syempre kapag crosses lang po talaga. Siguro hanggang 2-way cross or 3-way cross lang po tayo. Yan. Kapag medyo mahigpit yung kalaban, magti-3-way tayo. Pag siguro goods na sa akin yung selections ko, 2-way lang. Yan. Ang 2-way kasi mabilis na po maibalik sa breeding. Ang 3-way medyo mahirap na. Yan. Pero pwede pa maibalik pero tatagal tayo sa 3-way. Siguro hanggang 2-way lang talaga tayo. Yan. Sabi ko nga magti-3-way tayo kapag medyo kailangan natin ng pangmalakasan. Kasi nga mas maganda na yung 3-way. Pinaka the best na cross 3-way
two-way naman, sa gustong kapag nanalo siya, may ibabalik mo, hanggang two-way ka lang. Ganun po yun. So, napaka-enjoy po ng ganitong klaseng business. By the way, no, kahit bago lang po ako dito, hindi naman basta-basta din po materialis natin, ginagastusan natin. Hindi ko siya maibenta ng same sa pinagbili ko. Halimbawa, bumili ako ng lalaking manok, 60,000. Tapos, ibibenta ko ng 60,000. Hindi ganun, no? Kasi nga, bago lang po tayo, hindi pa tayo ganun kasikat. Yan. Nabibenta lang po natin siya sa halagang 15,000 pesos. Yan. Mga imported, yung imported, kapag nakabenta tayo, 15,000 pa rin. Yung same price ng lahat ng mga manok natin dito. Yan. No, kasi kahit mahal yung mga materials natin. Kasi nga, nag-uumpisa pa lang tayo, and okay lang naman sa akin. Importante, may natutulungan tayo na makakuha ng mga mamahaling bloodlines din na nakuha nila sa atin ng mas murang halaga. Ayan. Napakaganda ng ganitong negosyo dahil po akalain nyo isang manok lang, minsan mga 3 months old o 4 months old binta natin ng 6K, 5K. Ang daming bibili. Tapos yung kinagandaan pa dito, nationwide, hindi yung mga buyer natin, hindi sila nasasayangan sa shipping. Gagastos talaga yung mga buyer natin sa shipping, no, kahit mahal yung shipping. Kaya yun, mas nagandaan ako sa ganitong industry. Mabilis yung kita, malakas. Yan, at marami naghahanap, no, kasi nga mabilis yung laro, mabilis ang market. Ganun yung strategy dito sa ganitong klaseng manok. So, hindi ko naman hinikayat lahat kasi nga may mga Rhode Island Red pa rin tayo. Bukas papakita natin yung mga Rhode Island Red natin. Andun sila andun sa kulungan na yun, no? Yan, may mga Rhode Island Red tayo doon. 10 lang mahigit yung pinaiwan ko, and may show type lang tayo. Yung mga show type natin na lalaki, sold out na po. At sa mga production type natin, sa mga naghahanap, wala na po tayo. Pero may mga anak tayo ng mga selected natin ng production type, yun yung gagawin natin breeders. No, Bermans, I mean November or December, mag-release tayo ng mga sisiw. Mga first sisiw nila, para po sa mga gusto mag-alaga ng Rhode Island Red. And mga giants natin nandito pa rin. So, yun na po mga idol, mga kaniki. Maraming salamat po sa panonood and pagsusubaybay. Abangan nyo po ako sa next vlog ko. Maraming salamat po. Bye-bye!